Pamagat, ang pagpili ng dangal, sa pagitan ng yelo at ng puso ng Asya. Ako si Diwata, isang katutubo ng taong Amyanan, ipinanganak sa Lunas, ang kapital ng Pulau Amyanan. Ang isla namin ay may populasyong halos 55,000 katao lamang. Mas kaunti pa ito sa isang maliit na lungsod sa Pilipinas. Gayunpaman, ang lupain na aming tinitirhan ay ang pinakamalaking isla sa buong mundo na may lawak na higit 2 beses kumpara sa Pilipinas. Mula pa noong bata ako, nakikinig na ako sa mga kwento ng aking lolo. Mga kwento kung paano nakarating ang aming mga ninuno sa lupang ito at kung paano sila nabuhay. Sabi ng lolo ko, kami raw ay nagmula sa Siberia. Tumawid sa nagyayelong lupa libu-libong taon na ang nakalipas. Ngunit nitong mga nakaraang taon, isang kakaibang simoy ang nagpalibot sa aming isla. Noong una, inakala kong biro lang. Naalala ko, noong 2019. Tawa lang kami nang sinabi ng noon ay Pangulo ng Amerika na gusto niyang bilhin ang Pulau Amyanan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nag-iba ang sitwasyon. Dahil sa pagbabago ng klima, nagsimulang matunaw ang yelo sa Arctic at natuklasan ang napakalaking yaman sa paligid ng aming isla. Mga rare earth, langis, natural gas bigla, nagsimulang tumutok sa amin ang mga pandaigdigang superpower. At dumating ang araw. Muling binanggit ng Pangulo ng Amerika ang tungkol sa Pulau Amyanan, ngunit iba na ang tono ngayon. Binanggit niya ang posibilidad ng pananakop militar. Hayag niyang sinabi ang tungkol sa dominasyong pang-ekonomiya at pang-seguridad. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa sala ng aming bahay, nagkumpulan kaming mag-anak. Walang tigil ang balita sa telebisyon. Tahimik na nakatanaw ang tatay ko sa labas ng bintana, habang nakatakip naman ang mukha ni nanay sa kanyang mga kamay. Mga mamamayan tayo ng Sakanawa, hindi ba? Poprotektahan tayo ng Sakanawa, di ba? Tanong ng kapatid kong babae na nanginginig ang boses. Umiling si tatay. Walang lakas ang Sakanawa para protektahan tayo. Mahina ang kanilang militar. At tiyak na hindi nila gugustuhing makipaglaban sa Amerika. Kaya, anong mangyayari sa atin? Walang makasagot. Nang gabing iyon, hindi lang ang pamilya ko ang nakararamdam niyon. Marahil, ganoon din ang usapan sa bawat tahanan sa buong Pulau Amyanan. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho. Nagtatrabaho ako sa City Hall ng Lunas. Pagdating ko sa opisina, maputla ang mukha ng mga kasamahan ko. Mukhang walang sinuman ang nakatulog. Pagdating ng tanghalian, nagsimulang magtipon ang mga tao sa plaza sa harap ng City Hall. Sa simula, mga 12-dosena lang, ngunit mabilis itong dumami at naging daan-daang tao. Dahil sa maliit na populasyon ng aming isla, malaking bilang na iyon higit 10% ng buong populasyon ng Lunas ang nagtipon. Isang matandang pinuno ang tumayo sa harap ng pulutong. Siya ay isang iginagalang na elder sa aming komunidad. Nagsalita siya, hindi tayo bagay na ibebenta. Dahil sa isang salita niyang iyon, naging tahimik ang plaza. Nagpatuloy ang matanda. Ang ating mga ninuno ang nagtanggol sa lupaing ito sa loob ng libu-libong taon. Narito na tayo bago pa dumating ang Sakanawa at bago pa dumating ang mga unang taga-Europa. Tayo ang tunay na may-ari ng lupaing ito. Ngunit ngayon, sino ang nagpaplanong ipagbili tayo? Hindi tayo item na ibebenta. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit sa palakpakan ay nahaluan ng galit at takot. Alam naming lahat. Gaano man kami sumigaw, hindi kami papakinggan ng mundo. Nagpatuloy ang pagtitipon sa plaza sa loob ng ilang araw. Sa simula, mapayapa ito, ngunit nagbago ang atmosfera habang lumilipas ang panahon. Nagsimulang magbigay ng mas matinding reaksyon ang mga kabataan. Kaya tayo nagkakaganito dahil tahimik lang tayo. Dapat tayong maging independyente. Ngayon na, sigaw ng isang binata. Sumunod naman sa kanya ang mga tao sa pagsigaw ng mga slogan. Ngunit iba ang realidad. Higit sa kalahati ng pondo ng aming isla ay mula sa tulong ng pamahalaan ng Sakanawa. Gustuhin man naming maging independyente, wala kaming kakayahang umalpas sa ekonomiya. Bukod pa rito, kung magsimulang magbigay ng pressure militar ang Amerika, wala kaming magagawa. Pauwi ako. Dumaan ako sa tapat ng isang paaralan.
Naglalaro ang mga bata sa playground. Tumatakbo sila gaya ng dati, ngunit malungkot ang ekspresyon ng mga guro. Nakita ko ang isang guro na pinagtitipon ang mga bata at may sinasabi sa kanila. Nabalitaan ko kalaunan na ipinaliwanag daw ng mga guro sa mga bata ang sitwasyon, syempre, sa paraang madaling intindihin ng mga musmos. Simula noon, marami raw sa mga bata ang nakararanas ng masasamang panaginip. Panaginip daw na may mga estrangherong sundalo na pumapasok sa kanilang mga bahay. Nag-apela kami sa gobyerno ng Sakanawa. Nagpadala kami ng delegasyon sa Parliamento ng Sakanawa, sa Copenhagen. Isa ako sa mga miyembro ng delegasyong iyon. Napakalaki ng gusali ng Parliamento ng Sakanawa. Ngunit ang bumati sa amin ay formal na pagpapakita lang ng pag-aalala. Sabi ng isang mambabatas, nauunawaan namin ang pag-aalala ng mga mamamayan ng Pulau Amiyanan. Ngunit ang Sakanawa ay miyembro ng NATO. At ang Amerika ay kaalyado namin. Kailangan nating kumilos ng maingat sa diplomatikong paraan. Ano ang ibig niyang sabihin sa kumilos ng maingat? Ang ibig sabihin lang noon ay, wala silang gagawin. Naramdaman namin iyon. Dagdag pa ng isa pang mambabatas, makikipagtulungan kami sa European Union para maglabas ng magkasanib na pahayag. Hihimukin namin ang internasyonal na komunidad na igalang ang autonomiya ng Pulau Amianan. Isang pahayag. Poprotektahan nila kami gamit ang isang piraso ng papel. Hindi sila magpapadala ng opisyal, hindi sila magpapadala ng militar, sasabihin lang nila sa pamamagitan ng salita. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, walang tunay na intensyon ang Sakanawa na protektahan kami. O, mas tama, wala silang kakayahan na protektahan kami. Mayroon lang silang mga labang imantisang libong sundalo. Kung ikukumpara sa Amerika, wala iyon. Nang bumalik ang delegasyon sa Pulau Amianan, pinalibutan kami ng mga tao. Nagtatanong sila tungkol sa resulta, puno ng pag-asa. Hindi ko masabi ang totoo. Ngunit marahil, ang ekspresyon ko ang nagsabi ng lahat. Ganoon nga pala, sabi ng isang matanda, tumatawa ng malungkot. Iniwan na naman tayo. Muli, tumago sa puso ko ang salitang iyon. Ganyan kami, kaming taong Amiyanan, sa kasaysayan. Bago dumating ang Sakanawa, pinamunuan kami ng Norway, at bago pa noon, ininvade kami ng iba pang bansa sa Europa. Palagi kaming itinuturing na pag-aari ng iba. Pagkaraan ng ilang araw, naglabas ng formal na pahayag ang European Union. Sa telebisyon, nagsalita ang kinatawan ng European Union. Iginagalang ng European Union ang autonomiya at soberanya ng Pulau Amianan. Anumang unilateral na aksyong militar ay paglabag sa batas internasyonal at hindi namin papayagan. Maganda ang mga salita, ngunit iyon lang. Walang konkretong plano ng aksyon. Walang sangsiyong pang-ekonomiya. Walang pangako ng proteksyong militar. Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa tabing dagat. Hinampas ng malamig na hangin ng Arctic ang mukha ko. May mga iceberg na nakalutang sa dagat. Naluha ako sa isip na ang magandang lupaing ito ay magiging isang battleground. Nagring ang telepono ko. Mensahe mula sa pamangkin ko. Tito, magiging pag-aari ba talaga tayo ng Amerika? Natatakot ako. Mensahe iyon mula sa 13 gulang kong pamangkin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Gusto kong panatagin siya, ngunit ayaw kong magsinungaling. Pag-uwi ko, binuksan ko ang internet. Naghanap ako ng mga reaksyon mula sa iba't ibang bansa. Karamihan sa mga bansa ay may posisyong katulad ng European Union. Nagpapahayag ng pag-aalala, hinihimok ang dialogo, at binabanggit ang batas internasyonal. Ngunit walang kahit isang bansa ang kumikilos ng totoo. Puno ng galit na komento ang Community Bulletin Board. Hindi tayo poprotektahan ng Europa. Kung totoo ngang mahalaga tayo sa kanila, hindi tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Ilang daang taon tayong kolonya ng Sakanawa. Pareho lang ngayon. Para sa kanila, isa lang tayong teritoryo sa Arctic. Sabi na't dapat tayong maging independyente. Mag-independyente tayo ngayon at hanapin ang sarili nating daan. Ngunit malamig ang realidad. Kahit maging independyente, hindi namin kayang pigilan ang lakas militar ng Amerika. At hindi rin kami maaaring patuloy na umasa sa Sakanawa o sa Europa. Nang gabing iyon,
Matagal akong hindi natulog. Sa labas ng bintana, nakita ko ang kalangitan ng Arctic. Sumasayaw ang aurora. Naniniwala ang aming mga ninuno na ang aurora ay ang pagsasayaw ng kaluluwa ng aming mga ninuno. Habang pinagmamasdan ko ang aurora, naisip ko, wala bang bansa na talagang poprotekta sa amin? Mananatili ba kaming palaruan ng mga superpower magpakailanman? Hindi ko pa alam noon. Sa pagpupulong ng komunidad pagkalipas ng ilang araw, isang matanda ang magbanggit ng isang pangalan na hindi inaasahan. At ang pangalang iyon ay tuluyang magpapabago sa aming kapalaran. Lumipas ang isang linggo. Hindi bumuti ang sitwasyon. Sa halip, lumala pa. Nagsimulang magbalita ang media ng Amerika na parang isang fait accompli na ang pagkuha sa Pulau Amianan. Kada umaga, chinecheck ko ang balita. Lumalabas ang mga eksperto sa broadcast ng Amerika. Nagpapaliwanag tungkol sa estratehikong halaga ng Pulau Amianan, ang ruta sa Arctic, ang mga rare earth, ang posibilidad ng pagtatayo ng base militar. Walang nababanggit tungkol sa aming mga residente, para kaming wala. Nang hapong iyon, isang emergency meeting ng komunidad ang ginanap sa City Hall ng Lunas. Nagtipon ang mga kinatawan mula sa buong Pulau Amianan. Puno ng tao ang conference room. Umaapaw hanggang sa pasilyo. Bago magsimula ang pagpupulong, kinausap ko ang ilang tao sa pasilyo. Mukhang pagod na pagod ang lahat. Baka ito na talaga ang katapusan, sabi ng isang babae. Nagmamay-ari siya ng eatery sa Lunas. Nalahati ang mga customer ko. Natatakot ang lahat kaya hindi na lumalabas ng bahay. Kung magpapatuloy ito, kailangan kong magsara. Ang mga kabataan, kasama ang kanilang mga pamilya, ay nananatili lang sa bahay dahil hindi nila alam kung anong mangyayari bukas. Pumasok ako sa conference room. Sa unang hanay, nakaupo ang mga opisyal ng self-government at sa likod, nakaupo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang rehiyon. Umupo ako sa kalagitnaan. Umakyat sa entablado ang premier ng self-government. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod. Mga kababayan, sa loob ng isang linggo, ginawa namin ang lahat ng diplomatikong pagsisikap. Araw-araw kaming nakikipag-usap sa gobyerno ng Sakanawa at ilang beses sa kinatawan ng European Union. Ngunit ang resulta, alam nyo na, ay hindi maganda. Tumahimik ang conference room. Ang Sakanawa ay may intensiyong tumulong sa atin, ngunit walang kakayahan. Ang European Union ay may kakayahan, ngunit walang intensiyon. Ang posisyon nila ay mahirap silang kumilos ng aktibo dahil sa relasyon nila sa Amerika. Narinig ko ang pagbubuntong hininga mula sa kung saan-saan. Ngayon, kailangan nating magdesisyon para sa ating sarili. Kami mismo ang magpapasya sa aming kinabukasan. Isang lalaki ang nagtaas ng kamay. Sa realidad, ano ang mga opsiyon na maaari nating pagpilian? Wala tayong lakas para tanggihan ang pressure ng Amerika at wala tayong kakayahang maging independyente, hindi ba? Natahimik sandali ang premier. Kaya nga nagdaos tayo ng pulong na ito ngayon. Kailangan nating magkaisa at humanap ng paraan. Noon, isang matanda ang tumayo mula sa likurang hanay. Isa siya sa pinakamatandang elder sa aming komunidad, nasa huling bahagi na ng 80s, ngunit malinaw ang boses niya. May isang tanong lang ako. Ano ba talaga ang gusto natin? Tumingala ang mga tao at tiningnan ang matanda. Gusto ba natin ng independensiya? O gusto ba natin ng proteksiyon? Gusto ba natin ng kalayaan? O gusto ba natin ng seguridad? Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Nagpatuloy ang matanda. Kung ang pinakatatangi nating hangarin ay ang mabuhay, nang may dangal, kailangan nating mag-isip ng iba. Sa halip na mamuhay bilang parte ng Europa, tulad ng dati, dapat tayong maghanap ng lugar na talagang magpapahalaga sa atin. Isang dalagang babae ang nagtanong, saan iyon? Bukod sa Amerika, aling bansa pa ang gugustuhin tayo? Huminto sandali ang matanda at nagsalita. Bakit hindi ang Pilipinas? Biglang tumahimik ang conference room. Pagkaraan ng ilang segundo, nagkaroon ng tawa. Pilipinas? Ang bansang iyon sa Timog Silangang Asya? Tanong ng isang tao. Tumango ang matanda. Oo, ang bansang iyon.
At ang pinakamahalaga, iyon ay isang bansa na matapos dumaan sa matinding pananakop at giyera, ay pinili ang kapayapaan at bayanihan sa loob ng maraming dekada. Dahil sa isang salita niyang iyon, nag-iba ang hangin sa conference room. Nagsimulang makinig ng seryoso ang mga tao. Isang binata na nakaupo sa likuran ang tumayo. Alam ko rin ang tungkol sa Pilipinas. Hindi lang sa mga balita o telenovela nila, kundi pati na rin sa kasaysayan nila. Kinuha ng binata ang kanyang mobile device. Ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhan ng napakatagal. Ngunit ngayon, sila ay isa sa mga pinakamatatag na ekonomiya sa rehiyon. Alam ba ninyo kung bakit sila lumakas? Hindi sila umasa sa iba. Tumayo sila sa sarili nilang mga paa, sa lakas ng kanilang mga overseas Filipino workers, OFW, at ng kanilang puso. Nagdagdag ng salita ang isa pang binata. Madalas din akong manood ng mga Filipino movie at drama. Sa simula, nanonood lang ako dahil nakakatuwa. Pero habang nanonood ako, may naramdaman ako. Talagang pinahahalagahan nila ang kanilang pamilya at komunidad, ang bayanihan, katulad natin. Sabi ng isang babae. Ang anak ko ay fan ng musikang Pilipino. Araw-araw siyang nakikinig sa mga Filipino singer. Sabi niya, hindi raw basta-basta sumusuko ang mga Pilipino. Nagtitiyaga sila hanggang sa huli. Hindi ba't dapat ganoon din tayo? Nag-iiba ng nag-iiba ang atmosfera sa conference room. Ang mga taong noong una ay inakala itong walang kabuluhan ay nagsimulang mag-isip ng seryoso. Isang guro ng kasaysayan ang nagtaas ng kamay. Nagturo ako sa mga estudyante ko tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Matagal na bansa sila, ngunit lalo na ang kanilang modernong kasaysayan. Matapos ang pananakop, pinili nila ang kapayapaan. Nangako silang hindi nagagamit ng lakas para sumalakay sa ibang bansa, lalo na para sa depensa. Talaga? Tanong ng isang tao nang nagtataka. Opo, naranasan nila mismo ang trahedya ng giyera at kolonisasyon. Marami rin silang natatanggap na pangingialam mula sa mga superpower. Naranasan nila mismo ang trahedya ng giyera, ngunit pagkatapos ng digmaan, patuloy silang nagsumikap para sa kanilang sariling seguridad at pag-unlad. Iyon ang kanilang modernong kasaysayan. Enkweta. Habang nakikinig ako sa kuwentong iyon, naramdaman kong kumakabog ang dibdib ko. Mayroon ba talagang ganoong bansa? Isang bansa na malakas, ngunit hindi nang aapi. Nagtanong ang isa pa, ngunit tatanggapin ba tayo ng Pilipinas? Tayo na libu-libong kilometro ang layo, mula sa Timog Silangang Asya. Sumagot ang matanda, kailangan nating itanong. Ngunit sa pinakamababa, dapat nating linawin kung ano ang gusto natin. Ayaw nating mapamunuan. Gusto nating magkasama. Dastas. Tumago sa conference room ang salitang iyon, magkasama. Tumagal hanggang gabi ang pagpupulong. Nagbahagi ang mga tao ng nalalaman nila tungkol sa Pilipinas. May isang nagkuwento tungkol sa teknolohiya, may isang nagkuwento tungkol sa masarap na adobo at sinigang. Nagpaliwanag din ang isa tungkol sa lakas militar ng Pilipinas. Sabi ng isang dating sundalo, ang militar ng Pilipinas ay may sapat na lakas. Mayroon silang malakas at modernong militar, ngunit iyon ay para lang sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Mayroon silang mga armas na may mataas na kalidad sa mundo. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi nila ginamit para sumalakay sa ibang bansa. Pagkatapos ng giyera, ginagamit lang nila ito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumango ang mga tao sa salitang iyon. Pagkatapos ng pulong, muling umakyat sa entablado ang premier ng self-government. Nagkaroon tayo ng mahalagang usapan ngayon. Kailangan nating seryosong pag-isipan ang opsyon na Pilipinas. Ngunit hindi natin maaaring magdesisyon ng mabilisan. Kailangan pa natin ng mas maraming impormasyon at mas maraming diskusyon. Sumang-ayon ang mga tao. Magtipon ulit tayo pagkatapos ng isang linggo. Hanggang noon, magsaliksik ang bawat isa tungkol sa Pilipinas at pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto natin. Umuwi ako at binuksan ang computer. Nagsimula akong mag-search tungkol sa Pilipinas. Sa simula, naghahanap lang ako ng simpleng impormasyon, ngunit habang tumatagal, mas lalo akong naghukay ng malalim, kasaysayan, kultura, ekonomiya,
lakas militar, at namangha ako. Sa loob ng mahabang panahon ng kanilang modernong kasaysayan, hindi talaga sila sumalakay sa ibang bansa. Mas lalo akong namangha sa bilis ng kanilang pag-unlad. Matapos ang matinding kolonisasyon at giyera, sa loob lang ng maikling panahon, naging isa sila sa mga pinakamalaking ekonomiya sa Asya. Semiconductor, BPO, sasakyan, electronics na sa pinakamataas, na antas ng mundo sila sa lahat ng sektor. Sinaliksik ko rin ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa. Ang Army, Navy, at Air Force ay pawang malakas, lalo na ang kanilang sea patrol at mga bapor pandigma. Ngunit ang pinakanakakabilib ay iba. Ang Pilipinas ay gumagamit ng malakas nilang lakas militar para lamang sa pagtatanggol. Kahit noong nagpapadala sila ng tropa sa ibang bansa, iyon ay para lamang sa peacekeeping missions. Buong gabi akong nagsaliksik. Pamumuhay, prinsipyo, at estruktura ng lipunan ng mga Pilipino. At napansin ko ang isang katotohanan. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang komunidad. Mayroon silang kultura ng pagpapahalaga sa pamilya, kapitbahay, at bansa. Katulad namin, kaming taong amyanan. Kinabukasan, tumawag ako sa isang kaibigan. Anong masasabi mo sa sinabi tungkol sa Pilipinas sa pulong kahapon? Sa totoo lang, noong una inakala kong kalokohan. Pero nang pag-isipan ko ng buong gabi, hindi pala masama. Sa pinakamababa, mukhang mas maganda pa sa Amerika. Pareho tayo ng naisip. Nag-research ako tungkol sa Pilipinas kagabi at mas maganda sila kaysa sa inakala ko. Nakita ko rin. Nanonood lang ako ng mga telenovela nila, pero nang saliksikin ko, ibang-iba pala. Talagang malakas silang bansa. Pumasok ako sa City Hall. Ang mga kasamahan ko na nakasalubong ko sa pasilyo ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Nakita mo ba ang lakas militar ng Pilipinas? Ang galing! Tiningnan ko ang datos ng ekonomiya ng Pilipinas at hindi ako makapaniwala. Aling bansa ba ang lumaki ng ganyan, kabilis sa ganoong maikling panahon? Pero ang pinakamahalaga, hindi sila nang invade, di ba? Iyon ang pinakagusto ko. Nang nakaupo ako sa opisina, lumapit sa akin ang isang kasamahan. Tingnan mo ito. Ito ang website ng Department of Tourism ng Pilipinas. Ipinapakita ang buhay ng mga Pilipino. Sa screen may mga litrato ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, pamilyang kumakain ng sabay, nagtitipon tuwing Pasko at Bagong Taon, at nagsasagawa ng mano sa matatanda. Tingnan mo kung paano sila nagbibigay galang. Niyuyuko nila ang ulo nila kapag bumabati, di ba? Pareho tayo. Totoo nga. Niyuyuko ng mga Pilipino ang kanilang ulo kapag bumabati. Kaming taong amyanan, yumuyuko rin kami para magpakita ng paggalang. Pareho ang pamamaraan. Tingnan mo rin ito. Talagang iginagalang ng mga Pilipino ang mga matatanda. May kultura sila ng paggalang sa nakatatanda. Tama ang kasamahan ko. Ang aming lipunan ng taong amyanan ay gumagalang din sa mga elder. Nakikinig kami sa mga salita ng mga nakatatanda at sinusunod ang kanilang karunungan. Pagdating ng tanghalian, pumunta ako sa library. Nagplano akong maghanap ng libro tungkol sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, mayroon silang ilang kopya. Binuksan ko ang isa, isang libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang binabasa ko, mas lalo akong namangha. Dumaan ang Pilipinas sa napakaraming krisis mula sa sinaunang panahon hanggang sa moderno. Ilang beses silang sinubukan na salakayin ng mga bansa sa kontinente at sa kabilang dagat, ngunit hindi sila sumuko. Binasa ko ang isang bahagi at naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Hindi ako makapaniwala na may ganoong bansa sa mundo. Isang bansa na hindi nang iinsulto. Nagtanong ang isa, ngunit tatanggapin ba tayo ng Pilipinas? Tayo na libu-libong kilometro ang layo mula sa Timog Silangang Asya. Sumagot ang matanda, kailangan nating itanong. Ngunit sa pinakamababa, dapat nating linawin kung ano ang gusto natin. Ayaw nating mapamunuan. Gusto nating magkasama. Tumagos sa conference room ang salitang iyon, magkasama. Hindi mapamunuan, kundi magkasama. Tumagal hanggang gabi ang pagpupulong. Nagbahagi ang mga tao ng nalalaman nila tungkol sa Pilipinas. May isang nagkuwento tungkol sa teknolohiya, may isang nagkuwento tungkol sa masarap na adobo at sinigang,
Nagpaliwanag din ang isa tungkol sa lakas militar ng Pilipinas. Sabi ng isang dating sundalo, ang militar ng Pilipinas ay may sapat na lakas. Mayroon silang malakas at modernong militar, ngunit iyon ay para lang sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Mayroon silang mga armas na may mataas na kalidad sa mundo. Ngunit ang lakas na iyon ay hindi nila ginamit para sumalakay sa ibang bansa. Pagkatapos ng giyera, ginagamit lang nila ito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumango ang mga tao sa salitang iyon. Pagkatapos ng pulong, muling umakyat sa entablado ang premier ng self-government. Nagkaroon tayo ng mahalagang usapan ngayon. Kailangan nating seryosong pag-isipan ang opsyon na Pilipinas. Ngunit hindi natin maaaring magdesisyon ng mabilisan. Kailangan pa natin ng mas maraming impormasyon at mas maraming diskusyon. Sumang-ayon ang mga tao. Magtipon ulit tayo pagkatapos ng isang linggo. Hanggang noon, magsaliksik ang bawat isa tungkol sa Pilipinas at pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto natin. Umuwi ako at binuksan ang computer. Nagsimula akong mag-search tungkol sa Pilipinas. Sa simula, naghahanap lang ako ng simpleng impormasyon, ngunit habang tumatagal, mas lalo akong naghukay ng malalim, kasaysayan, kultura, ekonomiya, lakas militar, at namangha ako. Sa loob ng mahabang panahon ng kanilang modernong kasaysayan, hindi talaga sila sumalakay sa ibang bansa. Mas lalo akong namangha sa bilis ng kanilang pag-unlad. Matapos ang matinding kolonisasyon at giyera, sa loob lang ng maikling panahon, naging isa sila sa mga pinakamalaking ekonomiya sa Asya. Semiconductor, BPO, sasakyan, electronics na sa pinakamataas na antas ng mundo sila sa lahat ng sektor. Sinaliksik ko rin ang kakayahan ng Pilipinas sa depensa. Ang Army, Navy, at Air Force ay pawang malakas. Lalo na ang kanilang sea patrol at mga vapor pandigma. Ngunit ang pinakanakakabilib ay iba. Ang Pilipinas ay gumagamit ng malakas nilang lakas militar para lamang sa pagtatanggol. Kahit noong nagpapadala sila ng tropa sa ibang bansa, iyon ay para lamang sa peacekeeping missions. Buong gabi akong nagsaliksik, pamumuhay, prinsipyo, at estruktura ng lipunan ng mga Pilipino. At napansin ko ang isang katotohanan. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang komunidad. Mayroon silang kultura ng pagpapahalaga sa pamilya, kapitbahay, at bansa. Katulad namin kaming taong amyanan. Kinabukasan, tumawag ako sa isang kaibigan. Anong masasabi mo sa sinabi tungkol sa Pilipinas sa pulong kahapon? Sa totoo lang, noong una inakala kong kalokohan. Pero nang pag-isipan ko ng buong gabi, hindi pala masama. Nag-research ako tungkol sa Pilipinas kagabi, at mas maganda sila kaysa sa inakala ko. Nakita ko rin, nanonood lang ako ng mga telenovela nila, pero nang saliksikin ko, ibang-iba pala, talagang malakas silang bansa. Pumasok ako sa City Hall. Ang mga kasamahan ko, na nakasalubong ko sa pasilyo ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas. Nakita mo ba ang lakas militar ng Pilipinas? Ang galing. Tiningnan ko ang datos ng ekonomiya ng Pilipinas at hindi ako makapaniwala. Aling bansa ba ang lumaki ng ganyan kabilis sa ganoong maikling panahon? Pero ang pinakamahalaga, hindi sila nang invade, di ba? Iyon ang pinakagusto ko. Nang nakaupo ako sa opisina, lumapit sa akin ang isang kasamahan. Sa screen may mga litrato ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pamilyang kumakain ng sabay, nagtitipon tuwing Pasko at Bagong Taon, at nagsasagawa ng mano sa matatanda. Tingnan mo kung paano sila nagbibigay galang. Niyuyuko nila ang ulo nila kapag bumabati, di ba? Pareho tayo. Ang mama, totoo nga. Niyuyuko ng mga Pilipino ang kanilang ulo kapag bumabati. Kaming taong amyanan, yumuyuko rin kami para magpakita ng paggalang. Pareho ang pamamaraan. Tingnan mo rin ito. Talagang iginagalang ng mga Pilipino ang mga matatanda. May kultura sila ng paggalang sa nakatatanda. Tama ang kasamahan ko. Ang aming lipunan ng taong amyanan ay gumagalang din sa mga elder. Nakikinig kami sa mga salita ng mga nakatatanda at sinusunod ang kanilang karunungan. Pagdating ng tanghalian, pumunta ako sa library. Nagplano akong maghanap ng libro tungkol sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, mayroon silang ilang kopya. Binuksan ko ang isa,
Isang libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang binabasa ko, mas lalo akong namangha. Dumaan ang Pilipinas sa napakaraming krisis mula sa sinaunang panahon hanggang sa moderno. Ilang beses silang sinubukan na salakayin ng mga bansa sa kontinente at sa kabilang dagat, ngunit hindi sila sumuko. At pagkatapos ng pananakop, nanumpa sila sa kapayapaan. Binasa ko ang isang bahagi at naramdaman kong uminit ang dibdib ko. Hindi ako makapaniwala na may ganoong bansa sa mundo. Isang bansa na hindi nang iinsulto. Pag-uwi ko sa gabi, nag-uusap din ang pamilya ko tungkol sa Pilipinas. Kuya, napanood mo ba ang Filipino drama? Tanong ng kapatid ko. Hindi pa. Nanonood ako ngayon ng isang Filipino drama. At ang ganda. Paulit-ulit na ipinapakita kung gaano kahalaga ang pamilya. Kaming-kami. Sabi rin ni nanay. Naghahanap din ako ng mga Filipino recipe sa internet. Ang pamilya, nagtitipon sa hapagkainan para kumain ng sabay. Tulad natin. That no. Idinagdag ni tatay. Sabi nila, talagang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang mga ninuno. Nabalitaan kong nagbibigay-pugay sila sa mga yumao tuwing undas o araw ng mga patay. Gumagalang din tayo sa ating mga ninuno. Talagang magkatulad. Nang gabing iyon, humiga ako at nag-isip. Baka nga ang Pilipinas ang sagot namin. Tatanggapin kaya kami ng bansang iyon sa kabilang dulo ng mundo. Ngunit may isang bagay na sigurado. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang susubukang ibenta o bilhin kami na parang isang bagay. Sila ay isang bansa na malakas, ngunit hindi nang aapi. Yon mismo ang hinahanap namin. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Sa panahong iyon, lahat ng tao sa Pulau Amyanan ay nag-aral tungkol sa Pilipinas, sa internet, sa libro, sa drama, sa balita. At dumating ang araw ng pangalawang community meeting. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa plaza sa harap ng Lunas City Hall sa maagang bahagi ng umaga upang magbahagi ng kanilang mga natuklasan tungkol sa Pilipinas. Maaga rin akong dumating. Sa iba't ibang sulok ng plaza, nagkukumpulan at nag-uusap ang mga tao. Iba ang atmosfera kumpara sa isang linggo. Hindi nakawalang pag-asa, kundi pag-asa ang nararamdaman. Tito, tumakbo papalapit sa akin ang pamangkin ko. Ang mukha ng labing talian, taong gulang na bata ay masigla. Hindi tulad noong umiiyak siya sa takot noong isang linggo. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino, kasama ang mga kaibigan ko. Nag-aral kami ng kumusta at salamat po. Nagsalita ang pamangkin ko ng Filipino, may hirap sa pagbigkas. Uminit ang dibdib ko habang tinitingnan ko siya. Ang galing. Nag-aaral ka na agad ng Filipino? Oo. Kalahati ng klase namin ang nag-install ng Filipino Learning App. Natutuwa rin ang guro namin na nag-aaral kami tungkol sa Pilipinas. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ako. Mas marami pa ang dumalo ngayon kaysa noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo ay halos 300 lang. Ngunit ngayon, mukhang higit 500 ang tao. Umakyat sa entablado ang premier ng self-government. Mga kababayan, sa loob ng isang linggo, marami sa inyo ang nag-aral tungkol sa Pilipinas. Ngayon, magbabahagi tayo ng mga natutunan at seryosong magdidiskusyon tungkol sa ating kinabukasan. Isang lalaki ang unang nagtaas ng kamay. Nagsaliksik ako tungkol sa patakarang panlabas ng Pilipinas. Mayroon akong natuklasang nakakagulat. Bagamat kaalyado ng Amerika ang Pilipinas, hindi sila sumusunod sa Amerika. Tumutok ang mga tao. May sariling linya ng patakarang panlabas ang Pilipinas. Nakikipagtulungan sila sa Amerika, ngunit sa kritikal na sandali, naninindigan sila sa posisyon ng kanilang bansa. Napakahalaga nito, dahil iyon mismo ang gusto natin, protektahan, ngunit hindi mapamunuan. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumayo ang isa pang tao. Isang propesor na nagtuturo ng economics sa Lunas University. Inanalisa ko ang modelo ng ekonomiya ng Pilipinas. Matapos ang pananakop, ang per capita income ng Pilipinas ay napakababa. Mas mababa pa sa pinakamahihirap na bansa sa Africa. Ipinakita ng propesor ang chart. Ngunit ngayon, nasa pinakamataas na antas sila sa mundo. Nakagawa sila ng kahangahangang paglago sa loob lang ng maikling panahon.
Paano ito naging posible? Paano? Tanong ng isang tao. Edukasyon at teknolohiya. Nag-invest ng malaki ang Pilipinas sa edukasyon. At nag-focus sila sa pag-unlad ng teknolohiya. Hindi sila kumuha ng yaman mula sa ibang bansa, kundi tumayo sila sa sarili nilang lakas. Nagkaroon ng bulungan ang mga tao. Isang dalagang babae ang nagtaas ng kamay. Nagsaliksik ako tungkol sa kultura ng Pilipinas. Lalo na ang kultura ng pamilya ang nakakabilib. Talagang pinahahalagahan ng mga Pilipino ang pamilya. Ipinakita niya ang kanyang mobile device. Mayroon silang tinatawag na Pasko at Bagong Taon. Isang beses sa isang taon, nagtitipon ang buong pamilya. Milyon-milyong tao ang umuuwi sa kanilang probinsya sa araw na iyon. Alam ninyo kung gaano nila pinahahalagahan ang pamilya, di ba? Ganoon din tayo, sabi ng isang matanda na nakaupo sa tabi ko. Para sa aming taong amyanan, ang pamilya ang lahat. Dahil mahaba at malamig ang taglamig, hindi kami mabubuhay ng walang pagtutulungan. Marahil, naranasan din ng Pilipinas ang kahalagahan ng pamilya dahil sa giyera. Nagkaroon ng pag-unawa sa conference room. Tumayo ang isang guro ng kasaysayan. Mas lalo kong pinag-aralan ang kasaysayan ng Pilipinas. Lalo na kung paano sila naging isang mapayapang bansa pagkatapos nilang mawala ang lahat sa pananakop. Ipinakita ng guro ang chart. Patuloy na pinanatili ng Pilipinas ang pasipismo pagkatapos ng digmaan. Iniiwasan nila ang alitan sa ibang bansa at sinisikap na lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng dialogo. At bilang isang bansa na dumanas ng matinding pananakop, patuloy silang nananawagan sa mundo na itigil ang giyera. Iyon ay talagang marangal. Oo, iyon ay isang malakas na pagpapakita ng kalooban na ayaw na nilang maulit ang trahedya na naranasan nila sa iba. Karamihan sa mga bansa, kapag lumakas, sinusubukan nilang magbigay ng impluwensiya sa ibang bansa. Ngunit hindi ang Pilipinas. Tumahimik ang conference room. Lahat ay nag-iisip sa kahulugan ng salitang iyon. Tumayo ang isa pang tao. Isang dating diplomat ng Sakanawa. Nagsaliksik ako tungkol sa diplomasya ng Pilipinas. Lalo na ang diplomatic activities nila nitong nakaraang 10 taon. Napakabalanse ng diplomasya ng Pilipinas. Anong ibig mong sabihin? Napanatili nila ang relasyon sa Amerika, China, Russia, at Europa nang hindi nawawala ang sarili nilang posisyon. Napakahirap gawin ito. Lalo na ang panatilihin ang relasyon sa Amerika bilang kaalyado at sa China, bilang pangunahing trade partner ay halos imposible. Ngunit nagawa ito ng Pilipinas. Tumango ang mga tao sa salitang iyon. Isang eksperto sa militar ang nagtaas ng kamay. Inanalisa ko ang defense capability ng Pilipinas. Namangha ako. Ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay isa sa may pinakamahusay na kakayahan sa mundo. Mayroon silang napakamodernong kagamitan. Ipinakita ng eksperto ang chart. Ang mas nakakagulat pa ay ang sistema ng kanilang armas. Mayroon silang sariling developed na vapor, eroplano, at surveillance system. Mayroon silang sariling missile at rocket. Kakaunti lang ang bansa sa mundo na may ganitong teknolohiya. Kaya bakit hindi sila sumasali sa invasion? Tanong ng isang binata. Iyon mismo ang pilosopiya ng Pilipinas. Ang kanilang militar ay para lamang sa depensa. Nakasaad din ang prinsipyong iyon sa kanilang konstitusyon. Tinalikuran nila ang giyera. Nagkaroon ng pagbulong sa conference room. Isang doktor ang tumayo. Nagsaliksik ako tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay may universal healthcare para sa lahat ng mamamayan. Lahat ay maaaring pumunta sa ospital at magpagamot. Napakahalaga nito para sa atin. Nagpatuloy ang doktor sa pagpapaliwanag. Kulang tayo sa pasilidad ng kalusugan sa Pulau Amianan. Kapag nagkasakit ng malubha, kailangan pa nating pumunta sa Sakanawa. Ngunit ang teknolohiya ng kalusugan ng Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Kung makakasama natin ang Pilipinas, matatanggap natin ang ganitong benepisyo. And says, isang edukador ang nagtaas ng kamay. Tiningnan ko ang sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang pasyon ng Pilipinas sa edukasyon ay talagang kahanga-hanga. Ang college enrollment rate nila ay napakataas. Iyon ang pinakamataas na antas sa mundo.
Ano ang ibig sabihin yon para sa atin? Ang kinabukasan ng ating mga anak. Wala tayong disenteng unibersidad dito sa Pulau Amianan. Kailangang pumunta sa Sakanawa o sa ibang bansa ang mga bata para sa mas mataas na edukasyon. Ngunit kung makakasama natin ang Pilipinas, matatanggap ng ating mga anak ang pinakamataas na antas ng edukasyon sa mundo. Noon, isang matandang babae ang tumayo mula sa likurang hanay. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 80s. May gusto lang akong sabihin. Tumahimik ang conference room. Ang mga salita ng mga nakatatanda ay palaging iginagalang sa aming komunidad. Buong buhay ko, namuhay ako sa lupaing ito. Sa ilalim ng pamumuno ng Sakanawa. Sa totoo lang, kahit kailan, hindi kami naging tunay na malaya. Norway, palagi kaming pag-aari ng iba. Nanginginig ang boses ng matanda. Gayunpaman, nang una kong marinig ang tungkol sa Pilipinas, 1 linggo na ang nakalipas, tumawa ako. Inakala kong imposible na tatanggapin kami ng bansang iyon sa Timog Silangang Asya. Tumango ang mga tao sa conference room. Ngunit sa loob ng 1 linggo, nag-research ako tungkol sa Pilipinas at nagbago ang isip ko. Nakita ko ang mukha ng mga Pilipino. Kamukha namin. Nakita ko ang paraan ng pagbati ng mga Pilipino. Pareho sa amin. Nakita ko kung paano makitungo ang mga Pilipino sa kanilang pamilya. Wala ring pinagkaiba sa amin. Pinunasan ng matanda ang luha niya. At ang pinakamahalaga, ang Pilipinas ay isang bansa na nagdusa tulad namin. Nawala ang lahat sa giyera. Ngunit hindi sila sumuko. Tumayo sila. At hindi sila nagtangkang mamuno sa ibang bansa. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy ang matanda. Naisip ko, isang bansa na ituturing kaming tao, hindi isang bagay. Binalot ng katahimikan ang conference room. Sa tingin ko, ang Pilipinas ay tama. Umupo ang matanda. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa conference room. Ngunit hindi iyon mabigat na katahimikan. Katahimikan iyon sa sandaling may isang bagay na malapit ng pagdesisyonan. Dahan-dahang tumayo ang premier ng self-government. Mga kababayan, marami tayong natutunan sa loob ng 1 linggo. Tungkol sa bansang Pilipinas at tungkol sa ating sarili. Tumingin ang premier sa conference room. Sa totoo lang, noong una, nagdududa rin ako nang unang lumabas ang tungkol sa Pilipinas. Ngunit sa loob ng 1 linggo na pag-aaral tungkol sa Pilipinas, nagkaroon ako ng katiyakan. Anong katiyakan? Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Katiyakan na ang Pilipinas ang sagot na hinahanap natin. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Siyempre, mahaba pa ang lalakbayin. Hindi natin alam kung tatanggapin tayo ng Pilipinas. At hindi rin natin alam kung paano magre-reaksyon ang internasyonal na komunidad. Ngunit sa pinakamababa, malinaw na ang gusto natin. Pinatindi ng premier ang kanyang boses. Ayaw nating mapamunuan. Ayaw nating ibenta o bilhin na parang mga bagay. Gusto nating mamuhay, nang may dangal, at magkasamang umunlad. At naniniwala ako na ang Pilipinas ang bansa na makakagawa ng ganoong relasyon. Napuno ng palakpakan ang conference room. Isang binata ang tumayo. Kaya, anong gagawin natin? Opo, kailangan nating opisyal na iparating sa gobyerno ng Pilipinas ang aming intensyon. Siyempre, hindi ito magiging madali. Ngunit sulit itong subukan. Nagtanong ang isa, paano kung tumanggi ang Pilipinas? Nag-isip sandali ang premier at sumagot, hindi bale. Sa pinakamababa, malinaw na nating ipinakita kung ano ang gusto natin. At sa prosesong iyon, mas nakilala natin ang ating sarili. Hindi na tayo isang bansa na basta na lang susunod. Kami ay isang bansa na pipili. Tumagal hanggang gabi ang pagpupulong. Nagdiskusyon ang mga tao tungkol sa mga konkretong pamamaraan, kung paano makikipag-ugnayan sa Pilipinas, anong mensahe ang ipaparating, at anong proposal ang ibibigay. Pauwi ako, tumingala ako sa kalangitan. Sumasayaw ang aurora sa hating gabi ng Arctic. Sabi ng lolo ko, ang aurora ay ang pagsasayaw ng kaluluwa ng aming mga ninuno. Naisip ko, marahil. Pinapanood din ng aming mga ninuno ang aming pagpili.
At marahil, natutuwa sila na sa kauna-unahang pagkakataon, kami mismo ang nagpapasya sa aming kapalaran. Pag-uwi ko, gising pa ang buong pamilya ko. Kamusta ang pulong? Tanong ni tatay. Maganda. Napagdesisyonan namin na piliin ang Pilipinas. Ngumiti si nanay ng masigla. Mabuti. Gusto ko rin ang Pilipinas. Sa tingin ko, uunawain nila tayo. Natuwa rin ang kapatid ko. Kuya, kaya mag-aaral ako ng mas mabuti ng Filipino. Gusto kong makipag-usap sa mga Pilipino balang araw. Ina Mahasta Landol. Nang gabing iyon, natulog ako ng may masayang pakiramdam. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakaramdam ulit ako ng pag-asa. Ngunit hindi ko pa alam kung gaano kalaking ripple effect ang gagawin ng aming pagpili. Kung gaano kataranta ang Amerika, kung gaano kagalit ang Europa, at kung gaano kakamangha ang mundo. Pagkaraan ng 3 araw matapos ang pulong, opisyal na nagpadala ng liham ang self-government ng Pulau Amianan sa gobyerno ng Pilipinas. Kumilos kami ng maingat. Sa halip na bigla ang humiling na mapasama sa Pilipinas, nagmungkahi muna kami ng dialogo. Maikli lang ang nilalaman ng liham. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon ng Pulau Amianan at ang pagnanais naming tuklasin ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa Pilipinas. Siyempre, mas malaki ang aming tunay na intensiyon, ngunit hindi namin maaaring ibunyag ang lahat sa simula. Nang araw na iyon, pumasok ako sa City Hall gaya ng dati. Ang atmosfera sa opisina ay kakaiba, tensyonado. Lahat ay naghihintay ng sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Dadating kaya ang sagot? Tanong ng isang kasamahan na nag-aalala ang boses. Oo, darating. Ganyan ang bansang Pilipinas. Sagot ko. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Ngunit gusto kong maniwala. Ngunit may nangyaring nakakagulat. Pagkaraan lang ng 2 araw matapos magpadala ng liham, dumating ang tugon mula sa Department of Foreign Affairs, DFA ng Pilipinas. Mas mabilis ito kaysa sa inaasahan. Naghimpilan ng emergency meeting ang premier ng self-government. Dumalo ako. Pagpasok ko sa conference room, may hawak na papel ang premier. Dumating ang sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Tumahimik ang conference room. Nagpakita ng interes ang DFA sa aming mungkahi. At inaanyayahan nila ang dialogo. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mas nakakagulat pa, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na magpapadala sila ng working group sa Pulau Amianan. Gusto nilang personal na pakinggan ang aming sitwasyon. Talaga? Tanong ng isang tao, hindi makapaniwala. Opo. Pagkaraan ng 1 linggo, pupunta sa lunas ang working group ng DFA ng Pilipinas. Napuno ng excitement ang conference room. Iyon ang patunay na seryoso talaga ang Pilipinas sa amin. Ngunit may isa pang balita ang dumating. Naglabas daw ng pahayag ang Pangulo ng Amerika. Agad kong binuksan ang telebisyon. Ipinapakita sa screen ang Pangulo ng Amerika. Ang Pulau Amianan ay isang mahalagang strategic partner ng Amerika. Nais naming makipagtulungan ng malapit sa mga mamamayan ng Pulau Amianan. Nagpatuloy ang Pangulo. Handa ang Amerika na mamuhunan ng malaki sa Pulau Amianan. Taos-puso kaming umaasa na uunlad ang Pulau Amianan. Mabuti rin ang Amerika, ha? Tawa ng kasamahan ko sa tabi ko. Ngayon lang sila mamumuhunan. Ilang daang taon na silang walang interes sa atin, tapos biglang magpapakita ng interes. Pareho kami ng naisip. Nag-iba bigla ang ugali ng Amerika nang magpakita kami ng interes sa Pilipinas. Kinabukasan, may balita na dumating ang Secretary of State ng Amerika sa Sakanawa para pag-usapan ang problema ng Pulau Amianan. Tumawag sa akin ng isang kaibigan. Nakita mo, mukhang taranta na talaga ang Amerika. Nagulat siguro sila na pupunta tayo sa Pilipinas. Oo, mukhang ganoon. Pero huli na sila. Desidido na ang puso namin. Tama. Sawang-sawa na kami sa pangingialam ng mga superpower. Anong mapapala natin kung mamumuhunan ang Amerika? Isang bansa sila na sumubok na bumili sa atin na parang mga bagay. Nagpatuloy ang countermeasure ng Amerika. Pagkaraan ng 2 araw, personal na bumisita ang Secretary of State sa Pulau Amianan. Pagdating niya sa Lunas Airport, sinabi niya sa harap ng mga reporter,
Iginagalang ng Amerika ang Pulau Amianan. Kami ang kaibigan ninyo. Ngunit malamig ang reaksyon ng mga tao sa Pulau Amianan na nagtipon sa plaza. May isang nagtaas ng placard na nagsasabing, "Hindi kami bagay." Nagkaroon ng meeting ang Secretary of State at ang Premier ng Self-Government. Nauna ang Secretary of State. Ang Pulau Amianan ay nasa mahalagang posisyon sa North Atlantic. Maaaring garantiyahan ng Amerika ang seguridad ng Pulau Amianan. Namagaan na. Anaring sadyara. Sumagot ang Premier. Sabi ninyo, seguridad? Iyon ay misunderstanding lang. Itinuturing namin ang Pulau Amianan bilang partner. Kung gayon, bakit ninyo sinubukang bilhin kami? Binibili ba ang partner ng pera? Tumahimik ang conference room. Mukhang nawalan ng salita ang Secretary of State. Hindi na namin tatanggapin ang pangingialam ng mga superpower. Gusto naming ipagtanggol ang aming dangal. Determinado ang boses ng Premier. Iba ang Pilipinas. Itinuturing nila kaming tao, hindi bagay. Nag-aalala ang Secretary of State. Pilipinas, paano kayo poprotektahan ng bansang iyon sa Timog Silangang Asya? Kailangan ninyong maging realistic. Bansang Timog Silangang Asya. Tumawa ang Premier. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Isang bansa na may malakas na Armed Forces of the Philippines AFP. Bukod pa roon, isang bansa sila na hindi sumalakay sa ibang bansa matapos ang gyera. Ito ba ay isang maliit na bansa? Hindi na makasagot ang Secretary of State. Natapos ang meeting ng walang resulta. Pagkaalis ng Secretary of State ng Amerika, lalo pang tumibay ang determinasyon ng Pulau Amianan. Nagtipon ang mga tao sa plaza at sumigaw ng mga slogan. Ang Pilipinas ay okay. Pinipili namin ang dangal. Itigil ang pangingialam ng mga superpower. Kasama ako sa plaza. Sa tabi ko nakatayo ang pamilya ko. Pareho kaming lahat ng nararamdaman. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, isa pang mas malaking problema ang lumabas. Naglabas ng formal na pahayag ang European Union. Sa screen ng telebisyon, lumabas ang Commissioner ng European Union. Ang pagtulak sa aksesyon ng Pulau Amianan sa Pilipinas ay hindi namin matatanggap. Ito ay labag sa strategic interest ng Europa at nagbabanta sa international order. May halong galit ang boses ng Commissioner. Bakit ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya? Ang Pulau Amianan ay kabilang sa Europa sa heograpiya, kasaysayan, at kultura. Ito ay walang kabuluhan. Bumuntong hininga si tatay sa tabi ko. Sa huli, pareho lang pala ang Europa. Iniisip nila na pag-aari nila tayo. Kinabukasan, naglabas ng pahayag ang Prime Minister ng Germany. Ang desisyon ng Pulau Amianan ay isang seryosong banta sa seguridad ng Europa. Mariin kaming nananawagan na ito ay bawiin. Sumali rin ang Pangulo ng France. Ang pagpasok ng Pilipinas sa Pulau Amianan ay paglabag sa soberanya ng Europa. Lumakas ang pressure. Nagsimulang bigyan ng pressure ng European Union ang gobyerno ng Sakanawa. Binabanggit pa ang posibilidad ng economic sanctions. Nag-alala ako. Paano kung seryosong subukan ng European Union na pigilan kami? Ngunit may nangyaring nakakagulat. Ang reaksyon ng mga mamamayan ng Europa ay ibang-iba sa kanilang mga gobyerno. Nagsimula ito sa Berlin, Germany. Lumabas sa mga kalye ang mga kabataan. Ang placard na hawak nila ay nagsasabing, "Ang Pilipinas ay okay." Igalang ang pinili ng Pulau Amianan. Suportahan ang mapayapang bansa Pilipinas. Nagkaroon din ng demonstration sa Paris. Libo-libong mamamayan ang nagtipon sa plaza. Ang Pilipinas ay bansa ng kapayapaan. Ibigay ang Pulau Amianan sa Pilipinas. Nagtitiwala kami sa Pilipinas. Nangyari ang parehong demonstration sa London, Rome, Madrid, at Amsterdam. Isang boses ang isinawalat ng mga kabataan sa Europa. Napanood ko ang eksenang iyon sa internet. Hindi ako makapaniwala. Kinakampihan kami ng mga mamamayan ng Europa. Sabi ng isang binata sa Germany sa isang interview. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamapayapang bansa na alam namin. Malakas, ngunit hindi nang invade. Kung pinili ng Pulau Amianan ang Pilipinas, dapat nating igalang ang pagpiling iyon.
Sabi rin ng isang estudyante sa unibersidad sa France, itinuturing ng mga gobyerno ng Europa ang Pulau Amianan na parang pag-aari nila. Ngunit may karapatan ang mga mamamayan ng Pulau Amianan na magdesisyon ng malaya. Kung pinili nila ang Pilipinas, iyon ang sagot. Lumabas ang resulta ng public opinion survey sa iba't ibang bansa sa Europa. Nakakagulat, higit 60% ng mga mamamayan ang sumagot na sinusuportahan nila ang pagpili ng Pulau Amianan sa Pilipinas. Sumulat ang isang pahayagan sa Germany sa kanilang editorial. Hindi sumalakay ang Pilipinas sa anumang bansa pagkatapos ng World War II. Sa halip, tumulong sila sa mga bansang nasira ng giyera. Hindi nila nakalimutan ang kanilang pagsisisi sa nakaraang giyera. Ano ang dahilan kung bakit hindi natin mapagkakatiwalaan ang ganitong bansa? Naglathala rin ang isang maimpluwensiyang magasin sa France ng katulad na artikulo. Pinili ng Pulau Amianan ang dangal. Kami sa Europa, ilang daang taon kaming gumawa ng mga kolonya at namuno sa mundo, ngunit hindi iyon ginawa ng Pilipinas pagkatapos ng giyera. Nagkaroon din ng pagbabago sa European Parliament. Nagsimulang pintasan ng mga opposition party ang gobyerno. Sa parlamento ng Germany, sinabi ng isang mambabatas, ano ang karapatan natin na subukang pigilan ang pagpili ng Pulau Amianan? Sila ay malayang bansa. Kung pinili nila ang Pilipinas, dapat nating batiin ang pagpiling iyon. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagkaroon din ng katulad na nangyari sa parlamento ng France. Ang Pilipinas ay hindi natin kalaban. Sa halip, isang bansa sila na dapat nating matutunan. Malakas, ngunit mapagpakumbaba. Mayaman, ngunit hindi nang invade. Nataranta ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa sa Europa. Nagsimulang tumutol ang mga mamamayan at parlamento sa patakaran ng gobyerno. Pagkaraan ng isang linggo, ginanap ang summit meeting ng European Union. Sabi nila, nagbago raw ng posisyon ang Prime Minister ng Germany. Ang kalooban ng mga mamamayan ng Germany ay dapat igalang ang autonomiya ng Pulau Amianan. Umurong din ang Pangulo ng France. Kung magpapatuloy tayo sa diplomatikong pressure, mas lalo lang lalala ang impresyon ng Europa. Indanggam lang June. Sa huli, binawi ng European Union ang kanilang opisyal na posisyon. Iginagalang ng European Union ang autonomiya ng mga mamamayan ng Pulau Amianan. Anuman ang kanilang pagpili, susuportahan namin. Naluha ako nang mapanood ko ang balitang iyon. Kinampihan kami ng mundo. Nagtipon ang mga tao sa plaza. Lahat ay sumisigaw ng sigla. Tagumpay! Umurong ang European Union. Makakasama na natin ang Pilipinas. Kami mismo ang nagdesisyon sa aming kapalaran sa kauna-unahang pagkakataon. Tumingala ako sa kalangitan. Mas matingkad ang kalangitan ng Arctic. Sabi ng lolo ko, ang matingkad na kalangitan ay ang pagpapala ng aming mga ninuno. Nang gabing iyon, may call na dumating mula sa DFA ng Pilipinas. Ang nilalaman, tuloy ang pagbisita ng working group ng Pilipinas sa Pulau Amianan ayon sa plano. Nagsimula kaming maghanda sa pagtanggap sa working group ng Pilipinas. Puno ng pag-asa at pananabik ang loob ko. Sa wakas, makikita na namin ng personal ang mga Pilipino. Ang mga tao ng bansang pinili namin. Ang bansang ituturing kaming tao. Hindi bagay. Bago ako matulog ng gabing iyon, nag-isip ako. Nagawa ba namin ang tamang pagpili? Tatanggapin ba talaga kami ng Pilipinas? Ngunit may isang bagay na sigurado. Hindi na kami magpapakumbaba sa pangingialam ng mga superpower. Pinili namin ang dangal at ipaglalaban namin ang pagpiling iyon hanggang sa huli. Pagkaraan ng isang linggo, darating ang working group ng Pilipinas. Sa araw ng pagdating ng working group ng Pilipinas, daan-daang tao mula sa Pulau Amianan ang nagtipon sa Lunas Airport. Naroon din ako. Kumabog ang dibdib ko. Lumapag ang eroplano. Bumukas ang pinto. At bumaba ang delegasyon ng DFA ng Pilipinas. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon habang buhay. Ang pakiramdam ng una kong makita ang mukha ng mga Pilipino. Magkamukha kami. Ang mukha, ang mga mata, ang kulay ng balat magkatulad. Talagang kamukha natin, sabi ng isang matanda sa tabi ko. Pinupunasan ang kanyang luha. Baka,
Iisa lang talaga ang ninuno natin. Lumapit ang head of the delegation ng Pilipinas sa premier ng self-government at bumati. Ngunit may nangyaring nakakagulat. Ang head of the delegation ng Pilipinas ay yumuko ng malalim at nagbigay ng mano. Eksaktong pareho sa paraan ng pagbati namin, kaming taong amyanan. Ang pagyuko ng ulo para magpakita ng paggalang. Isang karangalan na makilala kayo, sabi ng head of the delegation ng Pilipinas sa matatas na Ingles. Salamat sa inyong pagdating sa mahabang paglalakbay. Maligayang pagdating, sagot ng premier. Nagsimula ang meeting kinabukasan. Dumalo ako bilang observer. Sa conference room, nakaupo ang mga kinatawan ng dalawang bansa, magkaharap. Nauna ang head of the delegation ng Pilipinas. Masakit sa puso namin ang marinig ang sitwasyon ng mga mamamayan ng Pulau Amyanan. Dahil naranasan din naming mga Pilipino ang kasaysayan ng pagkawala ng lahat dahil sa pananakop. Tumango ang premier. May sinseridad sa boses ng kinatawan ng Pilipinas. Lubos kaming nagpapasalamat na pinili ninyo kaming Pilipinas. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ito ay isyu na nakasalalay sa kinabukasan ng dalawang bansa. Siyempre, sagot ng premier. Ayaw naming mapamunuan. Gusto naming magkasama. Bilang pantay na partner. Tama yan, ngumiti ang kinatawan ng Pilipinas. Ganoon din ang iniisip namin. Kung tayo ay magsasama, iyon ay dapat na coexistence. Hindi dominasyon. Tumagal ang meeting sa loob ng 3 araw. Nag-usap ang dalawang panig ng tapat. Pinag-usapan ang mga isyu sa ekonomiya, seguridad, at kultura. Naglibot ang delegasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng Pulau Amyanan. Mga paaralan, ospital, komunidad ng mangingisda, at minahan personal nilang tiningnan ang mga ito. Sa isang pagkakataon, bumisita ang isang diplomat ng Pilipinas sa isang paaralan. Binate siya ng mga bata sa Filipino. Kumusta po? Naluha ang mga mata ng diplomat. Maraming salamat sa inyo, mga bata. Salamat sa pag-aaral ninyo ng Filipino. Nagtaas ng kamay ang isang bata. Pagkatapos ng malaking giyera, kahit kailan, hindi kami naunang sumalakay sa ibang bansa. Nakasaad din ang prinsipyong iyon sa aming konstitusyon. Tinalikuran namin ang giyera. Bakit po? Dahil alam namin ang takot ng giyera, higit sa sinuman. Dahil alam namin ang pagdurusang iyon, ayaw naming magbigay ng parehong pagdurusa sa ibang bansa. Nagpalakpakan ang mga bata. Sa huling araw ng meeting, nagbigay ng mahalagang pahayag ang head of the delegation ng Pilipinas. Iginagalang ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpili ng mga mamamayan ng Pulau Amyanan. Handa kaming makasama kayo. Nagkaroon ng bulungan sa conference room, ngunit hindi lang ito desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Kailangan din ang pahintulot ng mga mamamayan ng Pilipinas. Kami ay isang democratic country. Tumango ang premier, natural lang. Ganoon din kami. Muli naming kukumpirmahin ang kalooban ng aming mga mamamayan. Nang umalis ang delegasyon ng Pilipinas, mas marami pang tao ang nagtipon sa airport. Lahat ay kumakaway at nagpapaalam. Sabi ng head of the delegation ng Pilipinas bago umalis, magkikita tayo ulit sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, makakapagbigay na kami ng mas konkretong usapan. Lumipad ang eroplano. Tiningnan ko ang eroplanong nawawala sa kalangitan at naisip ko, sa wakas, magsisimula na talaga. Pagkaraan ng 1 buwan, nagkaroon ng historikong referendum sa Pulau Amyanan. Simple lang ang tanong, sumasang-ayon ba kayo na ituloy ng Pulau Amyanan ang aksesyon sa Republika ng Pilipinas? Ang voter turnout ay 92%. Halos lahat ng mamamayan ay lumahok. Lumabas ang resulta ng botohan. 87%. Sang-ayon. 13% tutol. Isang napakalaking suporta. Sumigaw ang mga taong nagtipon sa plaza. Nagyakapan at umiyak. Naluha rin ako. Nagawa namin. Kami mismo ang pumili. Kasabay nito, isang public opinion survey din ang isinagawa sa Pilipinas. Tinanong ang mga mamamayan ng Pilipinas, dapat bang tanggapin ng Pilipinas ang mungkahi ng Pulau Amyanan na sumali sa bansa? Ang resulta ay nakakagulat. 78% sang-ayon.
handang tanggapin kami ng mga mamamayan ng Pilipinas. Sabi ng isang Pilipino sa isang interview, nakakaantig ng puso na nagtitiwala sa amin ang mga tao ng Pulau Amyanan. Dapat din silang tanggapin namin na parang pamilya. Sabi naman ng isa pang mamamayan, hindi na maliit na bansa ang Pilipinas. Oras na para magpakita tayo ng halimbawa sa mundo. Coexistence, hindi invasyon. Nagsimula ang opisyal na negosasyon ng dalawang gobyerno. Isang historikong seremonya ang ginanap sa Manila. Pumirma sa mga dokumento ang Premier ng Self-Government ng Pulau Amyanan at ang Pangulo ng Pilipinas. Napagdesisyunan na ang Pulau Amyanan ay magiging isang espesyal na autonomong rehiyon ng Pilipinas. Mananatili ang mataas na antas ng autonomiya habang tumatanggap ng proteksyon at suporta mula sa Pilipinas. Sa seremonya, sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, ito ay isang historikong araw. Araw kung kailan ang dalawang bansa ay nagkaisa sa pamamagitan ng tiwala, hindi lakas. Sinabi rin ng Premier ng Pulau Amyanan, hindi kami pinamumunuan, kami ay magkasama. Ito ang tunay na integrasyon. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta ako sa Lunas Plaza, libu-libong tao ang nagtipon. Lahat ay nanonood sa malaking screen ng seremonya sa Maynila. Sa screen, magkatabi na itinaas ang bandila ng Pilipinas at ang bandila ng Pulau Amyanan. Sumigaw ang mga tao. Sumigaw ang mga tao, ang bandila ng Pulau Amyanan. Sumigaw ang mga tao, ang bandila ng Pulau Amyanan. Sa tabi ko, nakatayo ang lolo ko. Lolo, tama po ba ang ginawa namin? Tanong ko. Oo, tama. Sa kauna-unahang pagkakataon, kami mismo ang nagdesisyon sa aming kapalaran. Malaki na ang kahulugan niyan. Tumingala si lolo sa kalangitan. Sana'y nabuhay pa ang lolo ng lolo mo. Matutuwa siya. Kung makita niya na hindi na tayo pag-aari ng kung sino, sumulat ako ngayon ng liham na ito. Isang liham para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Kaming 55,000 taong amyanan ay pinili kayo. Hindi dahil malakas kayo, kundi dahil kayo ay isang bansa na nagmamahal sa kapayapaan. Hindi dahil mayaman kayo, kundi dahil kayo ay isang bansa na nakauunawa sa sakit. Magkatulad kami sa inyo, sa aming mukha, sa aming paraan ng pagbati, sa aming mga prinsipyo. Marahil, magkapatid kami na nagkahiwalay mula sa iisang ugat libu-libong taon na ang nakalipas. Ngayon, kami ay magsasama. Hindi dominasyon at subordinasyon, kundi pantay na partner. Kami ang magtatanggol sa Arctic, at kayo ang magbibigay sa amin ng pagkakataon. Ang aming mga anak ay mag-aaral ng Filipino mula ngayon. Marahil, darating din ang araw na ang mga anak ng Pilipinas ay mag-aaral ng wika ng taong amyanan. Igagalang namin ang kultura ng isa't isa at aalalahanin ang kasaysayan ng isa't isa. Mga mamamayan ng Pilipinas, salamat sa pagtanggap ninyo sa amin. Hindi namin kayo bibiguin. Gagawin namin ang aming makakaya bilang isang miyembro ng bansang ito at ipapakita namin sa mundo na sa pamamagitan ng coexistence, hindi invasyon, sa pamamagitan ng tiwala, hindi lakas, maaari tayong magkaisa. Hindi kami bagay. Kami ay tao. At tinrato ninyo kami bilang tao. Iyon ang dahilan kung bakit pinili namin ang Pilipinas. Salamat. Mula sa 55,000 taong amyanan ang Pulau Amyanan.